Another good day, another good vibes. Welcome back sa aking channel! Guess what, guys? Ano ba ang ating gagawin? As you can see, for today's video is gagawa tayo ng solid food ni Rosie. So, ano ba ang napili nating solid food ni Rosie? Here, the kalabasa. So, ano ba ang sustansyang makukuha ng baby sa kalabasa? First, ang makukuha na sustansya ng ating baby sa kalabasa is vitamin A or beta-carotene. So, ano ba ang benefits ni vitamin A, beta-carotene? So, ilalagay ko po dito is here. So, next is, ano pa ba ang makukuha na benefits ng ating baby sa kalabasa is vitamin C at antioxidant. So, ano ba ang benefits niya? Here. So next, ano ba ang makukuha pa na sustansya ng baby sa kalabasa is potassium. So ano po ba ang benefits ni potassium? Here. So next is ano pa ba ang makukuha na sustansya ng ating baby sa kalabasa is iron at calcium. So ano po ba ang makukuha na benefits ng ating baby sa iron at calcium? Here. And last is ano po ba ang makukuha pa again and again ng ating baby sa kalabasa is fiber. So ano po ba ang benefits nito? So yun. And sana po is nagkaroon kayo ng idea and samahan nyo ako mag-prepare ng food ni baby Rosie. So, yan. Excited na ako na simulan ang kanyang makita yung reaction niya kung kumakain ng puree kalabasa. So, yun guys. Samahan ako na mag-prepare nito. So yan, let's proceed na sa pag-steam ng food ni Rosie, kalabasa. So, hinugasan natin siya ng masyado and ang last na hugas natin is ang distilled water para sure na malinis yung food ni Rosie. So yan, lagay natin. And, no bashing guys ha, naghugas tayo ng kamay. Yan. I think madami na to pero para
siyang food. Tsaka guys, ang best time na pagpapakain sa baby muna, lalo-lalo na first time niya is around 9 a.m. until 12 noon. So, ito, ilaglagyan natin ng distilled water. So, excited na ako guys na kumain si Rosie. So, lang tayo. Okay. Then, next is i-cover na natin siya. So, yan. Here we go. Ang hirap nito guys, i-cover. Yan. Okay. So, what's next is, syempre, hindi naman gagana ang ating steamer na hindi nakasaksi. So, sasaksak na natin siya. And, look. Ilalagay. Ay, nakarekta na pala siyang steam. Sorry. So, yan. Wait na lang tayo. So, yung kainan ni Rosie is nandito. In-sterilize at trinaying na natin siya last night. So, naka-ready na po ang kanyang food. So, yan. Naka-ano na siya. So, waiting na lang tayo na matapos tong food ni Rosie. After that, after na ma-steam is, ibe-blend na natin siya with milk para puree na puree ang ating ibibigay na isa-serve na food sa ating baby Rosie. Na i-steam ang ating kalabasa. So, yan. Sobrang lambot na niya. And, bubuhusan natin siya dito. Para ma-puree na natin siya. And, mag-add na tayo ng milk. Tansyahin lang muna natin. After that, close na natin muna. Mainit pala talaga siya, guys. Hindi siya kayang hawakan after matapos. So, blend na natin. Okay. So, kulang pa ng liquid. So, lagyan ulit natin. Para pure na pure talaga siya. Ayan. Konti pa guys. Kasi alam naman natin yung texture ng puree. So, ibuhos na natin. Yan, nakaka-excite na. Naputo lang ating video dahil so, I think maganda na yung texture nung puree natin kay Rosie. Oh my God, ang ganda. Guys, look. Sobrang ganda ng texture niya na. Talagang puree na talaga siya. So, yun. Piprepare na natin siya and leave muna natin siya kasi sobrang init pa ng food.
And hindi naman natin pwede i-serve kay baby na mainit yung food. So, kunin na muna natin yung ating in-sterilize na kainan ni Rosie. Ayan. Ayan na, kanyang food. And dapat, ano lang siya. Tingnan nyo naman yung texture. Look. Ready na si Rosie? 3 tablespoon lang. So, okay na to. Ma-introduce lang natin sa kanya ang food and kunin natin yung mga container na ready natin para ilagay dyan. Kasi hindi natin pwedeng hayaang hindi naka-cover. So, salin muna natin. Ito. Walking through soul night and day, neon lights and alleyways, heartbeats, city never sleeps, where dreams are born and secrets keep. Street food smells in the air, crowded trains, people everywhere, city hustle, city flow. So, ang ganda ng texture, guys. Oh. Talagang puree na puree talaga siya. So, kalabasa po ito na may kasamang milk ni Rosie. Yan. Lalamigin lang natin. Kaya natin siya hinahalo-halo para nakakasingaw na lumalamig yung food. Tapos para hindi mapaso si Rosie. So, let's go, guys. Tingnan na natin ang reaction ni Rosie sa kanyang first food. Ayan na ang first nakain ni Rosie. Excited na ako. Pero, tinikman ko yung sobra dito. Matamis siya na masarap. So, tignan na natin ang kanyang first meal. Yummy! Parang wala siyang reaction, no? Di niya naman din, parang oh. feeling ko gusto niya. Kasi kung ano... Hindi yan niluluwaw. One more. Wow! Naninibago siya sa lasa. Manibago ka sa panlasa niya. Ay, pero nag-ano na siya. Ngunguya niya? Ngunguya-nguya niya na. Ayun o, nilulunok niya. So, Oh. ready na talaga siya. Isa pa. Yan! Happy? Happy? One more, one more. Parang hindi siya ganun ka-messing kumain. No? Wala lang siyang reaction eh. Wala lang siyang ano. Ang dami mong audience, anak. With Ate Fiona and Tita G. Lola na pala ikaw! Lola Gian. Joke lang, tita pa rin. Lola na. Yan. One more pa. Parang feeling ko busog na agad siya. No? Ano mo, oh. Hindi, gutom na yan. Kanina pa nga siya umiiyak. Ano mo? Parang bad trip yung mukha. First food niya na. Ay. Ayun na, medyo nag-i-start na siya mag-messy-messy. Kumakain na si Rosie. Anong feeling yung nakita mo siya kumakain na? Ano na yan, dagdag na sa mga ano natin. Sa Routine ni Rosie. routine niya. Bukod sa dede. Bukod sa dede at vitamin. Yan na yung pahirapan pakainin na si Rosie. Hindi. Pero, wag nating pakainin muna ng sweets kasi pag pinakain din kasi natin siya ng sweets, nagiging pihikan ang baby kumain. So, dapat mga ganyan muna. Gulay talaga.
Si Fiona pala, never siyang kumain ng Cerelac. Talagang since nung baby siya, talagang in-effortan ko siyang ganito din. Kung ano yung gagawin ko Ilang kay months Rosie. until ano? 1 year old. Until 1 year old? Oo, talagang mga fresh yung mga kinakain ni Rosie. As in, Ni never Fiona. ni Fiona. Never ni Fiona na-experience yung lasang Cerelac. Talagang mga fresh ang kanyang Ano na siya, oh. Ay, Kinilig. kinilig. Ubusin niya ba yan? Hindi naman. Kumbaga, syempre, titignan din natin yung mood niya. Pero, ang kasi, di ba, kung nanonood ka ng vlog ko, dapat alam mo. Yung, Di po nanonood si boss din ng vlog ko. di ko napanood pa yung last vlog mo. Oo, kasi busy siya. So, ang kasi, ang first kasi ni, ng baby sa food, di ba, nagsisolid food na siya. Hindi natin kailangang ipilit na Uy, gusto niya. Ang tagal daw. Hindi natin kailangang ipilit na mabusog siya. Kasi ang pinaka main source ng food ng baby is milk. So, itong solid food na to, complementary feeding pa lang. Tsaka, ini-introduce pa lang natin sa kanya yung mga lasa ng mga pagkain. So, hindi siya yung goal na mabusog. Bonus na lang kung mabubusog. Ay! So mukhang approve ang kalabasa kay Rosie. Approve. Pero, kaya sabi ko sa vlog na to na ang magandang time na pagpapakain kay Rosie sa mga baby is 9 a.m. until 12 noon ng tanghali. Kasi, para may oras pa ng buong hapon na makikita natin kung may reaction siya sa food, kung may allergy. So, pag hapon kasi natin siya na kakain, so pag gabi, di ba, tulog na. So, hindi natin siya ma-observe masyado. Ay, happy! Ang daming daldal ni Mami. So, let's eat, baby! Parang iba yung kinakain niya. Hindi, pinupunasan niya yung bibig niya. One more! One more! Ayun. One more. First time na niya. Iinom na ng tubig. Sige nga, palasa mo yung tubig. Mag-water. Pwede na siya magtubig. Ha? Pwede na. Pwede na siya mag-water. Kasi kumakain na siya. Try Oh, natin. water. So, hindi pa siya marunong dito sa Ay, oo nga. Sa ano pa, chef? training cup. Pero may nakukuha siya. Flat kasi guys, oh. Maninibago na naman siya. Naninibago pa siya. Pati sa water, naninibago siya. Wala daw lasa eh. Hindi. Ayun. Marunong na oh. Okay na. Ang bilis sip-sip. Wow, nauuhos na. Gutom na kasi siya kanina pa. Grabe. Hala, parang matutulog na siya. Antok na rin kasi yan. Oh, Kaya, yes. Tingnan natin. Kakainin mo pa siya. Observe natin kung kaya pa niya kumain. Oh. Wow! Diba guys, messy na siya. Kaya dapat talaga may ganito para hindi nasasayang yung damit ng baby. Mahal din kaya ng damit ng baby. Mas mahal pa sa adult. no? Dapat may baon tayo pag nasa labas, no? Oo. Pagkakain din siya. Ay, ayaw na po niya. Ayaw na niya guys. Isa pa. Try natin. One more na. Paubos na rin eh. One more daw. Uy. Ayaw na. Gagano'n siya. Ayaw na niya. One more. Ayaw na po niya. Okay na muna po yun. At least, na-try niya. Water. Wala na po guys. Ayaw na niya. Bye ka na sa vlog. Thank you for watching po. Ay, wala siya. Hi! Hi! Wala na. Time to sleep na siya. Bye na. Bye!
may taga-ubos po. So, hindi masasayang yung tira ni Rosie. May taga-ubos po ng food ni Rosie. Yan. Mamo daw, baby na. Subuan mo, subuan mo. Subuan natin, subuan natin. Chicken daw. Anong lasa? Ay, hindi na po. Nantok na. Hindi na po. Anong lasa? Masarap? Matamis, no? May ano kasi, may natural sweet yung kalabasa talaga. Di ba blender mo lang yan? Oo, galing no. Ang ganda ng texture. Kaya nga, Ganyan din yung ginagawa ko kay Fiona before. Kaya maganda po talaga na wag natin sanayin sa mga instant food ang mga bata para hindi rin sakitin ng ano. And lalong-lalo na si Fiona, never ko kung naranasan maging sakitin yan o yung sinusugod-sugod sa hospital. Kasi nasanay po talaga siya sa mga gulay. Kung ganito yung ginagawa ko kay Fiona since nung baby siya. Ngayon, nagugulay pa rin naman siya. O, bye na! Bye!